Nagdulot ng malaking impact ang injury ni Haliburton, kumpirmado mawawala next season. At Warriors gumawa ng hakbang matapos ang trade kay Durant, nakakuha ng Australian center. Nagising ang Indiana Pacers noong linggo ng umaga na isang panalo na lang ang kailangan para makuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa NBA. Ngunit pagdating ng araw, parang lalo pa silang nalayo sa titulong iyon. Hindi lang sila natalo sa Game 7 laban sa Oklahoma City Thunder, nawalan pa sila ng Tyrese Haliburton, ang 25 taon na superstar na nagsisilbing sentro ng kanilang estilo ng paglalaro dahil sa injury sa ibabang bahagi ng binti na kinumpirma kinabukasan bilang isang punit na Achilles tendon. Sa pinakamagandang senaryo, isang buong season ang mawawala sa kanya. Mula roon, palala na ang lahat. Ang ganitong injury ay pwedeng sumira ng career. Ang bilis ay mahalagang bahagi ng laro ni Haliburton. Wala pa tayong ideya kung anong klaseng player siya kapag siya'y bumalik. Direkta nang nawala sa Pacers ang pagkakataon nilang manalo ng championship dahil sa injury na ito. Malamang ay hindi rin nila makuha ang chip sa susunod na season at hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Kapag isinasaalang-alang mong nangyari ito sa huling laro ng season, mahirap magbanggit ng ibang injury sa kasaysayan ng NBA na kasing tindi nito. Kung tutuusin kasing halaga, bata pa ang team ng Indiana at malamang ay hindi pa sila nasa rurok ng kanilang lakas. Natalo sila sa isang Thunder team na sinusubukang magtatag ng dinastiya. Maaaring binago ng injury ni Haliburton ang takbo ng landas ng OKC. Bukas na nga ang Eastern Conference matapos ang isa pang Achilles injury kay Jason Tatum noong ikalawang round kontra Knicks. May mga epekto ito na mararamdaman sa buong liga, kaya't subukan nating pag-aralan kung ano ang mga maaaring mangyari. Magsimula tayo sa Pacers at unti-unti nating palawakin ang saklaw ng pagsusuri. Nakipag-trade ang Pacers ng tila walang gaanong saysay. Ipinagpalit nila ang kanilang first round pick sa New Orleans Pelicans kapalit ng first round pick na dati nilang pag-aari. Ang pick na ibinigay nila sa Pascal Siakam trade at nakuha ng Pelicans mula sa Brandon Ingram. Pero ngayon, critical ang trade na ito. Hawak na muli ng Pacers ang kanilang pick para sa season na malamang ay wala si Haliburton. Hindi ito nangangahulugang magtitank ang Indiana, hindi nila ugali iyon. Sa huling 37 seasons, 9 na beses lang silang hindi pumasok sa playoffs. Ngunit malaki na ang binago ng injury na ito sa kanilang pangmaikli at pangmatagalang direksyon. Maaaring hindi sila magiging malas, pero tiyak na wala na sila sa labanan para sa kampeonato. At sa panahong ang play-in tournament ay nagluwal ng back-to-back lottery winners, mahalaga ang kontrol sa sariling draft pick. Gaano kahalaga ay nakadepende sa kanilang roster. Nagsisimula ang malinaw na tanong sa paparating na free agent na si Miles Turner. Balak sanang bayaran siya ng Pacers kahit umabot pa sa luxury tax, isang bagay na hindi nila ginagawa sa loob ng 20 taon. Ang Indiana ay matipid na franchise. Posibleng inaasahan nila ang kita mula sa malalim na playoff run para tustusan ang dagdag na gastos. Pero ngayon, baka magbago ang isip nila dahil sa injury ni Haliburton. Hindi tiyak na aalis si Turner dahil ang Brooklyn Nets lang ang may sapat na cap space para kunin siya, maliban na lang kung magbawas ng sweldo ang Detroit Pistons. Maaaring bawasan ng Pacers ang payroll para mapanatili siya, ngunit delikado ito sa ambisyon ng team dahil lahat ng binabayaran nila ay mahuhusay. Si TJ McConnell ang lohikal na i-trade dahil sa edad niya at posibleng halaga sa market. Pero magiging masama kung gagawin ito ng Pacers para lang makatipid. Kailangan ding pag-isipan ng Pacers kung nasaan ang kanilang backcourt. Nariyan pa si McConnell pero limitado ang minuto. Si Andrew Nembhard ay may team-friendly extension at malamang ay lalaki ang papel ni Benedict Mathurin. Malamang ay magsimula siya sa tabi ni Nembhard at eligible siya para sa rookie extension. Mahalaga ito lalo na kung sasabayan niya ng breakout season. Pero hindi sasapat ang tatlong iyon para buhatin ang buong season lalo sa mabilis na pace ng Pacers. Kailangan nila ng isa pang guard. Malamang na gamitin nila ang taxpayer mid-level exception sa isang point guard. Pwede ang magkapatid na Tyus at Trey Jones, hindi nagti-turnover, mahusay sa ball movement. Hindi sila kasing explosive ni Haliburton pero pwedeng pansamantalang solusyon. Kung minimum lang ang kaya nilang i-offer, mas mahirap. Nasa Indiana sila, wala na sa title contention, limitado ang kanilang recruitment appeal. Kailangan nilang umasa na may veteranong tulad ni Gary Trent Jr. noong isang taon na maiipit sa market at magpahalaga sa playing role kaysa sa pera. Pero sa realidad nakabitin na ang championship pursuit. Subukang manatili silang kompetitibo, hintayin ang pagbabalik ni Haliburton at saka planuhin ang mas malawak na pagbabago. Sa ngayon, ang layunin ay panatilihin ang team, kumbinsihin ang may-ari na bayaran ang lahat,
at pamahalaan ang mga gilid ng roster. Walang ganap na asterisk championship. O baka lahat ng titulo ay may bahid ng tanong. Sa kaso ng OKC Thunder, hindi sila humarap sa kumpletong healthy na kalaban, pero hindi lang sila ang may ganitong sitwasyon. Lahat ng kampyonato ay pwedeng questionin. Bagamat malinis ang panalo ng Thunder sa papel, may kapalit ito, kawalan ng clarity. Hindi nila lubusang nasubok dahil sa injuries ng mga kalaban gaya ni Haliburton at Aaron Gordon. Lumitaw ang kahinaan nila, kulang sa second shot creator, mahinang 3-point shooting at late game lapses. At bagamat nanalo sila, hindi malinaw kung sapat ang lakas nila laban sa buong puwersang kalaban. Baka may mga aral na hindi nila nakuha dahil nanalo agad sila. Ang championship na ito ay parang launching pad, pundasyon ng hinaharap. Hindi naging agresibo si GM Sam Presti sa pagdagdag ng talento dahil may tiwala siya sa core. May tsansa pa silang manalo muli. Pagkatapos ng second round, mukhang walang hari ang East. Ang injury ni Tatum ay nagsara sa short-term window ng Boston at nagbukas ng pinto para sa iba. Tinanggal ng New York si Thibodeau. Nag-trade ang Orlando para kay Desmond Bane. Pero habang tumatagal ang finals at lumalabas na legit ang Pacers, nawala ang excitement sa wide open East. Baka ang Indiana na ang pumalit sa Celtics. Pero ngayong wala na rin ang Pacers, game on na talaga. Kung may isang team na nanghihinayang Phoenix Suns iyon. Baka may Eastern team na nag-atubiling i-trade para kay Kevin Durant, pero nagkaroon sana ng tsansa kung alam nilang out na ang Pacers. Nagtatanong na rin siguro ngayon ang Miami Heat at Toronto. Sa kabilang balita, hindi na naghintay ang Golden State Warriors para simulan ang kanilang unang hakbang sa free agency. Bagamat hindi ito isang malaking trade o blockbuster deal, mahalaga pa ring banggitin na pumirma ang team ng isang 6'7" forward mula Australia para sa kanilang Summer League team nitong araw. Maglalaro si Alex Higgins-Ticha para sa Golden State ngayong Summer League ayon sa ulat ni Olgun Uluk ng ESPN. Si Higgins-Ticha ay isang 6'7" Australian forward na nagtala ng 6.2 points and 3.9 rebounds per game para sa Cairns Taipans sa NBL noong nakaraang season. Magdiriwang siya ng ika-15 kaarawan ngayong Hulyo. Bagamat hindi pa siya nakakapaglaro sa kahit isang NBA game, may mahalaga na siyang karanasan bilang isang professional. Ang produkto ng Waverly College ay nagsimula ng kanyang career sa Inner West Bulls ng NBL 1 East Division at sa Bangi Sporting Club ng Basketball Africa League bago siya sumali sa Cairns Marlins noong nakaraang taon. Bagamat hindi pa ganap na pulido ang kanyang laro, may kahangahangang vertical athleticism at instinct si Higgins-Ticha na maaaring maisalin sa estilo ng laro sa NBA. Kabilang sa kanyang mga parangal ang pagkakapili sa NBL 1 East All-Star 5 noong nakaraang taon at ang pagiging Defensive Player of the Year sa NBL 1 East 2 taon ang nakalipas. Maraming naniniwala na ang mga Summer League invite ay hindi dapat masyadong binibigyang pansin, ngunit walang duda na may malaking pagkakataon si Higgins-Ticha na gumawa ng magandang impression sa Warriors sa loob ng ilang linggo. Kapanapanabik kung paano magpapakita ang batang profesional kasama ang Warriors pagkatapos ngayon sa NBA Finals. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?